Okay guys, so let me introduce sa inyo yung if condition natin. So sa if condition, ang una ay gagawa lang muna tayo ng system.out.print and then lagay lang natin yung enter your age. So introduce ko lang yung basic if natin, then nested if naman. Then semicolon, and after that, create tayo ng variable natin na age at equal natin siya sa input dot next int since integer ang gamit natin. Now, pag gagamit tayo ng if guys, ganito lang siya. So, if, de-declare mo lang yung if, then opening and closing, and then ilalagay mo sa loob ng parenthesis mo yung magiging condition mo. So, ang condition natin dito, yung age natin ay greater than equal ba siya sa 18? And then after mo ma-declare yung condition, opening and closing curly bracket. Then after nun, kunin nyo lang ito, then palitan nyo lang yung nasa loob niya. So ang gagawin natin dito, you are eligible to vote. And then after that, dito sa baba, paste ulit natin and sabihin natin dito, thank you for using the program. Yan. So, yan ngayon yung if natin, guys. So, yung if natin, parang nag-i-English ka lang talaga dito. Ang gagawin mo lang, check mo lang if yung age ba ay greater than equal ba siya sa 18. So, kung 18 pataas yan, eligible siya mag-vote. Kapag naman 17 pababa siya, ibig sabihin, hindi siya eligible para mag-vote. So, ang gagawin mo ngayon, i-run natin siya. Let's check. Like, sabihin natin 10 pa lang yung age. And sasabihin niya lang, thank you for using the program. Kasi hindi pa siya pwedeng mag-vote. So, ang gagawin natin, pag naman ang age niya ay 25, you are eligible to vote. Thank you for using the program. Again, kung ayaw niyong straight siyang ganyan, ang gagawin niyo lang, maglalagay lang kayo ng LN dito. So, i-add nyo lang yung LN. Then, run nyo. Then, sabihin natin 20. Then, yan, bababa na siya nun. So,